Makakausap po natin ngayon, political analyst Ronald Llamas. Ronald, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Pinky. Pasensya na, kakalanding lang eh. So, Sayang, hindi nahiya. ka Kaya nakaabot. nasa kotse. Ronald, unang-una, ano ba sa tingin mo ang talagang tunay na dahilan dito sa balasahan sa Marcos cabinet? What's the real reason for you? Well, ang pangunahin dyan, yung disaster ng midterms na malinaw naman sa atin was supposed to be a plebiscite on the president and his government. Nung nangyari yung disaster na yon, ay kinakailangan niya ng crisis management. At ang una niyang crisis management is to change the narrative, yung messaging. At nakita natin yan doon sa interview niya kay Tonying. Sinusubukan niyang gumawa ng isang bagong narrative na siya ay very empathic sa problema ng mga tao at medyo self-critical siya, pero willing siyang magbago. Halimbawa, gusto niyang maging respected as well as even feared, sabi nga niya. Dahil kinakailangan ng strong leader during this transition after that near disaster sa midterm. Pero hindi sapat kasi yung babaguhin mo lang yung messaging or narrative. Kinakailangan mo rin ng substantial change. No? Kaya dalawa yan. Magkaroon siya ng reform package na kinakailangan niyang itulak ng madalian. Yung mga promisa niya during his SONA, State of the Nation Address, lalo na yung nakaraang dalawa. At second ay magkaroon ng cabinet revamp para ipakita niya na seryoso siyang handang magbago, Okay, handang magayos. pero sa So yun palagay yung mo, Ronald, this was a good move. well, from the perspective of the president, this is a good move para crisis management at reset. Reset para sa kanyang governance at saka leadership niya. Okay, So, so okay, update lang tayo dito nga sa tinatawag na bold reset. Nagsalita na nga si Executive Secretary Lucas Bersamin. Obviously, he stays. At ang lumalabas kasi the economic team stays, no? Finance Secretary Ralph Recto, DTI Secretary Roque, etc., no? Secretary Go, and NEDA Chief Balisacan. The economic team stays and Budget Secretary Amena Pangandaman. Ang parang natanggal lang so far is Secretary Yulo Loizaga. Papahinga daw muna siya. Papalitan siya ni DOE Secretary Lotilla bilang DENR Chief. Tapos sa DOE, si OIC Sharon Garin muna ang magiging OIC. So what do you think of that bold reset? Is it a reset somehow? Is it or just well, a reshuffle? una, Pinky, medyo kapos eh. Pag nagtawag kasi ng cabinet revamp, sana very dramatic. Sana all na. Yung lahat ng gusto mo i-revamp ay one shot na lang. Imbis na patsi-patsi. So, yun yung isang observation ko rito sa nangyari. Ikalawa, yung mga initially natanggal ay ito yung mga hindi masyadong nakalantad in terms of defending the president. Ito yung mga medyo tahimik kung napapansin mo. Kaya sila yung first batch. Pero I'm almost sure meron pang susunod na batch. Pero mas maganda sana kung sabay-sabay na para dramatic. Ikalawa, medyo weird yung statement ni E.S. Bersamin na sabi niya yung dahilan sa mga pagtanggal ay either corruption or inefficiency or incompetence. Pero in the same breath, ang sabi niya ay baka sila ma-reappoint sa ibang posisyon. Medyo weird lang na sinabi mo na matatanggal dahil sa incompetence or corruption, tapos ma-reappoint. Medyo nababawasan yung drama ng cabinet revamp. Medyo nagulat ako sa statement ni E.S. Bersamin. So parang nawala yung power sana nitong naging plano at desisyon ni Pangulo. It would have been more compelling kung sabay-sabay na at saka wala nang ganong tentative statement na i-reappoint naman pala yung matatanggal na possibly because of corruption and incompetence. Di ba? Medyo nabawasan yung dating nung cabinet revamp. Okay. Yung sa tingin niyo po ba, bakit kaya naging installment itong paglabas ng mga sinong mananatili at sinong tatanggalin? Siguro pinoprocess pa rin na sa loob ng Malacanang yung mga tingin nila na pwedeng ma-dispose of. Ikalawa, ay tingin ko, Pinky, in reality, may lobbying na nangyayari.
may lobbying na ito manatili, ito ay matanggal. So tingin ko over the weekend magiging intense yung mga lobbying na yan, no? Pero dahil nabanggit na ng presidente yung cabinet revamp, yung reset at yung kanyang desire na magkaroon ng pagbabago sa kanyang governance, dapat ituloy-tuloy na niya in a dramatic way. Wag yung pakonti-konti, wag yung tentative. Dahil kung gusto niyang magpakita na siya ay strong, decisive leader, then dapat makita yon dito sa pagkondukta ng cabinet revamp. Sa palagay mo ba, Ronald, sinong mga kailangan sibakin? Well, dapat pag-aralang maigi. Halimbawa, yung Secretary of Agriculture. Dahil yung agriculture ay binabatak pababa yung ating growth targets. Ikalawa, sabi niya hindi papalitan yung economic team. Pero yung targets ng economic team, pababa na pababa from 7% to 6% to 5%. So, dapat meron din siyang isakripisyo ron. At least kumuha ng blame. Bakit yung ating economic targets ay hindi naabot? Sino No? dapat sa kanila? Secretary Roque, Secretary Recto, Balisacan, Secretary Pangandaman, sino sa kanila? Secretary Go. Well, kung sino yung pinaka-responsible, bakit hindi naaabot yung ating growth targets, no? Nasa discretion niya ng presidente. Kung ayaw niyang tanggalin yung buong economic team, baka kinakailangan at least isa ron ay maging, for lack of a better term, a fall guy. No? Sacrificial lamb. Oo. Kaya, tapos yung labor secretary na parang natutulog sa pansitan, ay baka kinakailangan na rin palitan. Dahil yung mga labor groups parang galit na doon sa labor secretary dahil wala siyang ginagawa for labor. No? So isa yun sa mga dapat palitan. Among others. No? Among others. Yung health secretary, dapat din pag-aralang maigi dahil parang malaki yung problema natin sa ating health sector. Nagreklamo nga yung mga private hospital dahil hindi nababayaran sila ng DOH at saka ng gobyerno. Tapos may mga lumalabas na hints of corruption sa DOH. I see. So kailangan pag-aralang maigi yung Secretary of Health dahil napakahalaga ng posisyon na 'yon, no? So tingin ko Pinky, marami pa eh. Again, kung talagang gusto niya ng reset ay sabay-sabayin na niya. Kung yung lahat ng dapat tanggalin, i-announce na niya next week. Isang Para isang hindi na siya bagsak. Isang bagsak biktima na lang. sa mga pressures, Opo. no? Okay. Maiba lang tayo, pero just talking about the midterm elections, matapos kasing lumabas na resulta, may umuusbo nga na third force. Unang-una, sa Senado, ano yung make-up na nakikita mo dyan? Siyempre, may majority, may minority. Paano yan? Majority, minority, independent? How do you see it siguro forming? Well, una ay siyempre labanan diyan the Senate presidency. May mga alam ko may gustong mag-contest sa leadership ni Chis Escudero. Pero siyempre lamang si Chis dahil siya yung incumbent. No, siya yung incumbent. Ikalawa ay yung hatian, sino yung majority, sino yung minority. Tingin ko may lalabas diyan na bagong creature, yung independent minority. Dahil yung mga pro-Duterte senators ay torn yan eh. Whether magiging member ng majority, halimbawa sila member sila ng majority ngayon or member ng minority. Dahil ang labanan na is 2028. Ditong nakaraan, yung mga Duterte senators ay bahagi ng majority. Pero ngayon, baka gusto nila mag-assert na sila yung minority, parang kung ano yan preparation for 2028, na sila talaga yung opposition. Actually, Ronald, magulo ngayon kung sino talagang magiging majority. Tama. Diba? Dahil siyempre Kasi- yung mga pink, yung mga pink na dati ay minority, si Coco at saka si Risa Ontiveros, nadagdagan sila ng dalawa. Pero yung nadagdag bang dalawa ay sasama sa minority or sasama sa majority? Tingin ko pinoproseso pa yan sa kanila. Pero mahalaga rin, sino yung mas marami? Kung halimbawa yung mga Duterte mag-a-assert as sila yung tunay na minority, they may have the numbers para i-assert yun. In that case, baka maging independent minority yung mga pink. Sila Risa, si Kiko, Bam at possibly and si Kiko. Bam. Right, the three, no? Of course, dahil si Senator, si Minority
Senator Coco Pimentel ay mag-graduate na ng Yes, June yes. 30. All right, maraming salamat sa iyong oras. Hope to see you here in the studio, political analyst Ronald Llamas.